narito sa paanan ng Canadian Rockies, sa gitna ng matinding lamig na umaabot sa negatibong 30 degrees, may isang babaeng naka-shorts habang umaakyat ng bundok. Siya si Christine, isang babaeng matatag na isinilang at lumaki sa maliit na bayan ng Canmore, Alberta, kasabay ng mabangis na kalikasan ng Rockies. Ngunit ang kanyang buhay ay ganap na nagbago noong taglamig ng kanyang ikalawang taon sa high school nang mahulog ang kanyang ama mula sa scaffolding sa lugar ng trabaho nito. Dahil sa matinding pinsala sa gulugod, kinailangan na ng kanyang ama na gumamit ng wheelchair. Sa kabila nito, ang dedikasyon ng kanyang ama na gumawa pa ng sarili niyang espesyal na kagamitan para lamang makasama ang anak sa pag-akyat ng bundok ay tumatak ng malalim sa puso ni Christine. Pagkatapos makapagtapos sa kolehiyo at bumalik sa kanyang bayan, isang hapon ng taglagas sa Banff, isang pag-uusap ng magkasintahan na kanyang narinig sa isang cafe ang nag-udyok sa kanya na muling umakyat ng bundok. At doon nakilala niya ang isang binatang Pilipino na nag-iisa sa pag-akyat, si Paulo Reyes. Hindi napigilan ni Christine ang matawa nang makita ang kumpletong kasuotan ni Paulo na tila handang-handa para sa isang ekspedisyon. Hindi ba't sobra naman yata ang suot mo para sa ganitong panahon? Ngunit ang hindi inaasahang pagkikitang iyon ay tila itinakda ng tadhana. Kinabukasan, sa kanilang sabay na pag-akyat, natapilok si Christine. Kahit pagod na, buong pusong inalalayan ni Paulo si Christine hanggang sa makababa sila. Sa kilos na iyon, nakita ni Christine ang imahe ng kanyang ama, ang amang kahit naka-wheelchair ay gagawin ang lahat para protektahan siya. 2 araw pa lang silang magkakilala, ngunit nagpasya si Christine na tumungo sa malayong Pilipinas. At noong Enero, pagdating niya sa Pilipinas, buong kumpiyansa siyang lumabas ng bahay suot ang maninipis na damit para lamang bumalik na namumutla at halos himatayin makalipas ang 30 minuto. Ang babaeng hindi ininda ang negatibong 40 degrees sa Canada, bakit kaya siya sumuko sa 35 degrees na maalinsangang init ng Pilipinas? At ano ang tunay na dahilan kung bakit niya ipinagpatuloy ang paninirahan sa Pilipinas nang walang pag-aalinlangan? Ngayon, pakinggan natin ang kwento ng matatag na anak ng Rockies at ang bagong buhay at pag-ibig na natagpuan niya sa Pilipinas. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-set ng notification at membership ay malaking tulong sa akin. Isinilang ako sa Canmore, isang maliit na bayan na yakap ang maringal na tanawin ng Canadian Rockies sa Alberta. Ang aking kabataan ay laging kaugnay ng kalikasan. Ang aking ama, na nagtatrabaho sa industriya ng langis, ay madalas na wala sa bahay dahil sa kanyang trabaho sa malayong Fort McMurray ilang linggo bago siya umuwi. Ang Fort McMurray ay halos 900 kilometro ang layo mula sa Canmore at ang oil sands doon ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Canada. Dahil sa madalas na pagkawala ni Papa, mas marami akong oras na kasama ang aking ina na isang guro sa elementarya. Pinalaki ako ni Mama ng may buong pagmamahal at lumaki akong isang mapagmahal na bata tulad ng kanilang inaasahan. Ang mga araw ng linggo kasama si Mama ay tahimik at payapa. Pag-uwi ko mula sa paaralan, sasalubungin ako ng mainit na merienda na inihanda niya habang nagkukuwento ako tungkol sa aking araw. Lagi siyang nakikinig ng mabuti at minsan, sabay kaming gagawa ng takdang aralin o babasahan niya ako ng libro. Ngunit ang pinakahihintay ko talaga ay ang pag-uwi ni Papa. Tuwing uuwi si Papa, nag-iiba ang kapaligiran sa aming bahay. Kapag umuuwi siya para sa mas mahabang bakasyon, nagsisimula ang aming espesyal na oras bilang isang pamilya. Tag-araw man o taglamig, palagi kaming nagka-camping ni Papa o nag-cross-country skiing. Minsan, nagtatayo kami ng tolda sa Banff National Park at binibilang ang mga bituin sa kalangitan. Kahit ang lamig na 30 degrees ay hindi makapipigil sa aming masasayang sandali. Sa tabi ng apoy, habang nag-iihaw ng marshmallows, ikinukuwento sa akin ni Papa ang mga lumang alamat ng Rockies. Mula sa mga alamat ng mga katutubo hanggang sa mga pakikipagsapalaran ng mga unang nanirahan, laging kapana-panabik ang mga kuwento ni Papa. Sa tag-araw, sumasagwan kami sa lawa gamit ang kano at sa taglamig, naglalakbay kami sa kagubatang nababalot ng niebe gamit ang snowshoes. Laging mahigpit ang hawak ni Papa sa aking kamay at sinasabi, "Christine, tinuturuan tayo ng kalikasan na maging mapagkumbaba at matatag ng sabay." Sa harap niya, maliit lamang tayo,
ngunit kapag kasama natin siya, nagiging walang hangganan ang ating lakas. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon noon, ngunit bawat sandali kasama si Papa ay napakahalaga. Tinuruan din ako ni Papa ng mga praktikal na kasanayan tulad ng pagbasa ng kompas, pagtatayo ng tolda, at paggawa ng apoy. Ngunit isang araw ng taglamig sa aking ikalawang taon sa high school, ganap na nagbago ang aming buhay. Umalis si Papa para sa kanyang karaniwang 2 linggong trabaho. Noong umagang iyon, niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing, "Magkita tayo sa loob ng 2 linggo, anak." Sumagot ako, "Mag-ingat po kayo pa," nang hindi ko alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na makakausap ko siya nang buo pa ang kanyang katawan. Sa gitna ng matinding lamig, habang nagtatrabaho si Papa sa mga oil pipe, natamaan ang kanyang mukha ng isang paakyat na tubo na naging sanhi ng kanyang pagkahulog mula sa mataas na kinalalagyan. Isang trahedya na dulot ng mana sa labang 35 degrees na temperatura, nagyayelong kagamitan, at isang saglit na pagkakamali. Dahil sa matinding pinsala sa kanyang gulugod, hindi na siya makalakad ng hindi gumagamit ng wheelchair. Ang sigaw ng aking ina nang matanggap ang tawag mula sa ospital ay sariwa pa rin sa aking isipan. Nagmamadali kaming pumunta sa ospital sa Edmonton at nang makita ko si Papa na nakahiga sa intensive care unit, bumuhos ang aking mga luha. Mula noon, tila nawala ang sikat ng araw sa aming tahanan. Si Papa ay naging tila walang magawa at ang dati niyang malakas na imahe na kayang-kaya akong buhatin habang tumatawa ay naglaho. Masakit panoorin si Papa sa kanyang rehabilitasyon. Ang dating malayang naglalakbay sa Rockies ay nahihirapan na ngayong humakbang kahit isang beses habang nakahawak sa parallel bars. Gabi-gabi akong umiiyak. Kahit na hindi nakasingginhawa ng dati ang aming buhay, sinikap ni Papa na maging lakas ko sa kabila ng kanyang kalagayan. Isang taon matapos ang aksidente, nagsimulang magkulong si Papa sa garahe at may ginagawa. Hindi namin alam ni Mama kung ano iyon, ngunit dahil tila bumabalik ang kanyang sigla, hinayaan na lang namin siya. Makalipas ang ilang linggo, tinawag ako ni Papa sa garahe. Nandoon ang isang espesyal na kagamitan na maaaring ikabit sa wheelchair, mga gulong at frame na binago para makadaan sa mga baku-bakong daan sa bundok at isang hawakan na ginawa para mas madali kong itulak. "Christine, akyatin ulit natin ang mga bundok," sabi ni Papa, at napaiyak ako. Gumawa siya ng sarili niyang kagamitan para makasama ako sa mga simpleng hiking at camping. Siyempre, hindi na namin kayang akyatin ang mga dati naming mahihirap na ruta, ngunit sapat na ang maramdaman ang kalikasan habang naglalakad sa mga patag na daan. Kahit naka-wheelchair, tinatapik niya ang aking likod at sinasabing, "Okay lang, Christine, matatag kang bata." Hindi dahil nadapa si Papa, ay tapos na ang ating mga pakikipagsapalaran. Ang imahe niyang iyon ay buhay na buhay pa rin sa aking isipan. Patuloy pa rin akong tinuruan ni Papa tungkol sa kalikasan, at ngayon, ipinapakita niya ang katatagan sa ibang paraan. Habang pinapanood ko siya, nakaramdam ako ng awa at pasasalamat ng sabay. Hindi na niya kayang hawakan ang aking kamay paakyat ng bundok, ngunit siya pa rin ang pinakamalaking sandigan ng aking puso. Madalas sabihin ni Papa, "Christine, hindi laging umaayon sa gusto natin ang buhay. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon kapag nadapa ka." Hindi na makakalakad si Papa, pero magpapatuloy ako sa ibang paraan. Ganoon ka rin dapat mamuhay. Nangako ako sa sarili ko na magiging isang matatag na sandigan din ako para sa iba, tulad ni Papa. Kapag may problema ako o magulo ang isip ko, umaakyat ako sa mga bundok sa paligid ng Banff o Canmore. Sa mga araw ng tag-araw, minsan ay nakakakita ako ng mga bakas ng oso at kailangan kong maging alerto, ngunit kadalasan, ang mga sandaling iyon ay nagbibigay sa akin ng aliw. Ipinaalala sa akin ng bundok ang pagpapakumbaba at katatagan na itinuro ni Papa. Kapag narating ko ang tuktok at tinitingnan ang maringal na mga taluktok ng Rockies, napagtatanto ko kung gaano kaliit ang aking mga problema. Pagkatapos kong magtapos ng high school, nang pumunta ako sa universidad sa Edmonton, ang kabisera sa Hilaga, si Papa mismo ang naghatid sa akin gamit ang kanyang espesyal na binagong sasakyan, isang sasakyan na binago para makontrol gamit ang kamay. Mahigit 6 na oras na biyahe iyon, ngunit tiniis ni Papa ang lahat.
humihinto sa mga rest stop para lamang maihatid ako sa unibersidad. Hindi ko malilimutan ang ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang, araw ng pagpasok ng anak ko sa kolehiyo, dapat si Papa ang maghatid sa kanya. Ganoon kami kalapit na mag-ama. Sa buong buhay ko sa kolehiyo, umuuwi ako tuwing bakasyon para makasama sina Papa at Mama sa camping at hiking. Kahit hindi na kami makapunta sa malalayong lugar, sapat na ang magkasama kami para maging masaya. Nag-major ako sa sports rehabilitation. Ang pagnanais na tulungan ang mga taong tulad ni Papa ang nagtakda ng aking landas. Matapos ang kolehiyo, bumalik ako sa aking bayan at nagkaroon ng pansamantalang pahinga. Panahon iyon ng pag-iisip kung mag-aaral ba ako ng masters o magsisimula ng magtrabaho. At sa panahong iyon, nagsimula ang isang makasaysayang pagkikita na ganap na magpapabago sa aking buhay. Matapos makapagtapos, habang nag-iisip tungkol sa aking hinaharap sa aking bayan, nagpasya akong pumunta sa kalapit na Banff, isang hapon ng taglagas para pakalmahin ang aking isip. Gusto kong mag-isa na maglakad-lakad at tamasahin ang magagandang tanawin. 20 minuto lang ang biyahe mula Canmore papuntang Banff at dahan-dahan kong minaneho ang sasakyan. Ang mga kalye ng Banff na nababalutan ng matingkad na kulay ng taglagas ay napakaganda pa rin. Habang naglalakad, naramdaman ko ang kapayapaan. Sa kahabaan ng Banff Avenue, nakita ko ang maraming turista. Mga biyahero mula sa iba't ibang bansa na humahanga sa kagandahan ng Rockies habang kumukuha ng litrato. Napaisip ako, napakaswerte ko talagang dito ako ipinanganak at lumaki. Habang buhay kong itinuring na pangkaraniwan ang kagandahang ito, ngunit sa mata ng iba, lalo itong naging mahalaga. Nauhaw ako at pumasok sa isang cafe at narinig ko ang usapan ng magkasintahan sa katabing mesa. Mukhang galing sila sa Calgary at pareho silang nakasuot ng pang-akyat ng bundok. Sa araw na tulad nito, kung aakyatin natin ang Sulphur Mountain, kitang-kita ang buong Rockies. Siguradong napakaganda rin ng mga dahon, sabi ng lalaki. Sumang-ayon ng babae, oo nga, tamang-tama ang panahon ngayon. Huwag na tayong maggondola, akyatin natin. Pagkarinig ko noon, tila may bumulong sa akin na umakyat din ng bundok. Plano ko lang sanang maglakad-lakad, pero ang usapan nila ay nagpabago ng isip ko. Pagkaubos ko ng kape, bumalik ako sa sasakyan at kinuha ang aking hiking shoes mula sa trunk. Ugali ko nang laging may dalang pangunahing gamit sa pag-akyat ng bundok sa sasakyan, isang karaniwang gawin ng mga lumaki sa Rockies. Pagkatapos magkape, dumiretso ako sa trailhead ng Sulphur Mountain. Medyo malamig ang hangin ng taglagas, ngunit para sa akin na sanay na, baliwala lang iyon. Isang 4 na oras na akyatan at babaan iyon, at nagsimula akong umakyat ng may magaan na pakiramdam. Habang nilalanghap ko ang sariwang hangin, unti-unting luminaw ang magulo kong isipan. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa aking paanan, ang huni ng mga ibon sa malayo, at ang malamig na hangin ng bundok ay nagbigay aliw sa akin. Ang simula ng trail ay banayad, ngunit sa kalagitnaan, naging matarik na ito. Ngunit nagpatuloy ako sa pag-akyat sa isang matatag na bilis. Paminsan-minsan, hihinto ako at titingin sa likod para makita ang unti-unting pagliit ng bayan ng Banff at ang parang panorama na tanawin ng mga taluktok ng Rockies. Ito ang dahilan kung bakit mahal ko ang pag-akyat ng bundok. Malapit na ako sa tuktok nang makasalubong ko ang isang lalaki. Isang Asyano na tahimik na umaakyat mag-isa. Karaniwan, ang mga turista ay may kasama, ngunit nag-iisa siya. Bukod pa roon, agaw pansin ang kanyang kasuotan. Tila isa siyang profesional na mountaineer, kumpleto sa kagamitan mula ulo hanggang paa. Naka-Gore-Tex jacket, hiking pants, may trekking poles, at may suot pang GPS watch. Binati ko siya ng masigla. Hi! Ang ganda ng panahon, no? Tila nagulat siya at tumingala, saka magalang na sumagot. Ah, hello po. Oo nga po. Sa kanyang punto, alam kong hindi Ingles ang kanyang unang wika. Ngumiti ako at nilampasan siya papunta sa tuktok. Siguro'y nagtaka siya kung paanong ang isang babaeng nakasimpleng sportswear lang ay naunahan pa siya. Pagdating ko sa tuktok, habang nagpapahinga at pinagmamasdan ang napakagandang tanawin, dumating din siya. Humihingal siyang umabot sa tuktok at nagulat nang makita ako.
Marahil ay hindi niya inaasahan na mauuna ako. Uminom ako ng tubig at kinausap siya. Ang ganda ng view dito, di ba? Bihira ang ganitong kalinaw na araw. Tumango siya at umupo sa tabi ko at nagsimula kaming mag-usap. Taga Pilipinas ka po ba? Tanong ko. Nagulat siya at sumagot, Opo. Paano niyo po nalaman? Sa punto mo, sabi ko. Ako si Christine. Dito lang ako nakatira. Inilahad ko ang aking kamay at tinanggap niya ito. Paolo Reyes. Pakilala niya. Ang pangalan niya ay Paolo Reyes. Isang binata mula sa Pilipinas. Sabi ni Paulo, gusto niyang maranasan ang Rockies kaya tumutuloy siya sa Calgary at araw-araw na umaakyat ng bundok. Isang buwan na ako rito at sobrang na-in-love ako sa Rockies. Araw-araw iba't ibang trail ang inaakyat ko, kaya hindi nakakasawa. May tunay na pagnanasa sa kanyang mga mata. Ang trail na inirekomenda sa kanya ng hostel na tinutuluyan niya ay ang mismong inaakyat ko rin pala. Mabilis kaming naging malapit sa isa't isa habang nagkukuwentuhan. Ngunit habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kakomedya ang kanyang suot. Samantalang siya ay bihis na bihis sa mamahaling kasuotan mula sa isang sikat na brand, ako naman ay parang mamamasyal lang. Nagbiro ako. Professional na mountaineer ka ba? Grabe ang porma mo. Ah, parang aakyatin mo ang Mount Everest. Nahiya siyang ngumiti at nagpaliwanag. Hindi naman po. Malamig kasi kaya naghanda lang ako. Sa Pilipinas, ganito kami manamit kapag umaakyat ng bundok. Humalakhak ako at sinabi, hindi naman gaano kalamig, no. Tingnan mo ako, ganito lang ang suot ko, pero hindi ako nilalamig. Sa katunayan, naiinitan pa nga ako habang umaakyat. Kung nilalamig ka, ipapahiram ko sa'yo ang jacket ko. Ngumiti lang si Paulo na tila nahihiya at para sa akin, ang cute ng reaksyon niya. Seryoso siyang sumagot. Iba po kasi ang lamig sa Pilipinas. Kahit hindi gaano kababa ang temperatura, mas ramdam ang lamig dahil sa hangin at alinsangan. Nag-usap pa kami ng mga 30 minuto sa tuktok. Ikinuwento ni Paulo ang tungkol sa mga bundok sa Pilipinas. Marami ring magagandang bundok sa Pilipinas. May Mount Pulag, Mount Apo. Pero hindi kasing laki ng Rockies. Iba talaga ang sukat dito. Nagtanong ako tungkol sa Pilipinas at magiliw niyang ipinaliwanag ang lahat. Sabay kaming bumaba habang patuloy na nag-uusap. Ikinuwento niya ang tungkol sa Pilipinas at ako naman tungkol sa buhay sa Canada, ang aking paglaki, buhay sa kolehiyo at mga plano sa hinaharap. Nang makarating kami sa baba, nag-alok si Paulo. Gusto mo bang kumain? May alam akong masarap na restaurant sa Banff. Dahil mag-isa lang ako at wala namang gagawin, tinanggap ko ang kanyang alok na nasasabik sa bagong kakilala. Sige ba, wala rin akong kasama ngayon. Kinuha namin ang aming mga sasakyan at nagkita sa restaurant na sinabi ni Paulo. Sa isang maaliwalas na restaurant sa Banff, mas lumalim ang aming pag-uusap habang kumakain ng hapunan. Buong sigla niyang ikinuwento ang kultura at pagkain ng Pilipinas, at unti-unti ko ring ibinahagi ang tungkol sa kalikasan ng Canada at ang aking pamilya. Mula nang maaksidente si Papa, doon ko naintindihan kung gaano kahalaga ang pamilya, sabi ko. Seryoso siyang tumango. Napakahalaga talaga ng pamilya. Namimiss ko na rin ang mga magulang at kapatid ko sa Pilipinas ngayong malayo ako. Hindi namin namalayan ang oras. At gabi na pala, paglabas namin, malamig na ang hangin at kumikinang ang mga ilaw ng Banff. Nagpalitan kami ng contact number at naghiwalay. Habang pauwi, hindi maalis sa isip ko si Paulo. Isang kakaibang tiwala ang naramdaman ko mula sa isang estranghero at nagsimula ng kiligin ang puso ko. Bakit kaya palagi ko siyang naiisip? Bulong ko sa sarili habang nagmamaneho. Kinabukasan, nakatanggap ako ng text mula kay Paulo. Salamat sa kahapon, sobrang saya. Kung libre ka, gusto mo bang umakyat ulit tayo ngayon? May mairerekomenda ka bang trail? Nag-isip ako sandali at naisipang biruin siya. Medyo madali lang kasi ang trail kahapon. Nag-reply ako, sige, pero mas mahirap na ang aakyatin natin ngayon, okay lang ba? Haling Peak, medyo matarik. Walang pag-aalinlangan siyang sumagot. Walang problema.
Gusto kong subukan. Napangiti ako. Nagkasundo kaming magkita sa trailhead ng Haling Peak. Pareho lang ang oras ng pag-akyat tulad kahapon, pero mas matarik ito. Ang Haling Peak ay kilala bilang isang mapaghamong trail sa Canmore, lalo na ang huling bahagi na sobrang tarik. Sinadya kong dumating ng mas maaga para mag-stretching habang hinihintay siya. Nang dumating si Paulo, mas handa pa siya kaysa kahapon. May dala pa siyang bagong trekking poles at nakasuot pa ng knee pads. Tila sineseryoso niya talaga ito. Handang-handa na ako ngayon, sabi niya, nang may kumpiyansa. Naisip ko, tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Handa ka na? Tanong ko. Tumango siya nang may tiwala. Nagsimula kaming umakyat. Sa una, nakasabay pa si Paulo sa aking bilis, ngunit matarik na agad ang simula ng trail. Habang dumadaan kami sa kagubatan ng mga puno ng larch, ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa bundok. Ipinangalan ang bundok na ito kay Haling, isang mountaineer na namatay dito noong 1979. Napakaganda ng tanawin mula sa tuktok. Sa kalagitnaan, nagsimula ng mahirapan si Paulo. Humihingal na siya at pinagpapawisan. Ngumiti ako at sinabi, "Kumusta? Hindi pa nga ako nagsisimula eh. Mas mahirap kaysa kahapon, no? Ngayon pa lang ang totoong laban. Kaya mo yan." Kahit humihingal, buong tiyaga siyang nagpatuloy. Habang umaakyat sa matarik na bahagi, paminsan-minsan kaming humihinto para magpahinga. Kahit pagod, humahanga pa rin si Paolo sa tanawin at kumukuha ng mga litrato. Walang ganitong tanawin sa Pilipinas. Grabe, 360 degrees, puro bundok. Dahil sa kanyang tapat na paghanga, muli kong napahalagahan ang kagandahan ng aking sinilangan. Hindi nakakasawa ang parang panorama na tanawin ng Rockies. Pagkatapos ng 1.5 oras na pag-akyat, narating namin ang pinakamatatarik na bahagi. Halos 45 degree ang tarik, at may mga bahagi na kailangan naming kumapit sa mga bato. Ingat ka, ito ang pinakadelikadong parte, babala ko. Seryoso siyang tumango. Dahan-dahan kaming umakyat, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Malapit na kami sa tuktok, siguro mga 200 metro na lang. Ako ang nauuna para ipakita ang daan at dumadaan kami sa isang bahaging natatakpan ng mga tuyong dahon. Bigla, nadulas ang aking paa. May basa palang bato sa ilalim ng mga dahon. Nawalan ako ng balanse at natumba. Aray, sigaw ko nang bumagsak ako at narinig ko ang isang lagutok mula sa aking bukong-bukong kasabay ng matinding sakit. Mabilis na dumaan sa paningin ko ang mga bato sa harapan at instinctively, niyakap ko ang aking sarili. "Christine!" Sigaw ni Paulo habang mabilis na lumalapit. Nakita niya akong dumudulas mula sa likuran. Sinubukan kong tumayo pero hindi ko maigalaw ang aking paa. Mas naramdaman ko ang pagkadismaya kaysa sa sakit. Ako, na laging may kumpiyansang umakyat ng bundok, ay nasaktan ng ganito. Pinigilan ko ang aking luha. Maingat na sinuri ni Paulo ang aking bukong-bukong. "Malala ang tapilok mo. Namamagana," sabi niya. "Kailangan na nating bumaba. Huwag na nating ituloy ang tuktok." Mas nasaktan ako sa isiping hindi namin mararating ang tuktok kaysa sa sakit ng paa ko, pero tama si Paulo. Kitang-kita na ang pamamaga at lalong sumasakit. Tumango ako at inalalayan ako ni Paulo pababa. Kahit pagod na siya sa pag-akyat, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para tulungan ako. Noong una, inakbayan niya ako habang dahan-dahan kaming naglalakad, ngunit sa mga matatarik na bahagi, halos buhatin na niya ako. "Okay ka lang? Kung mabigat ako, magpahinga muna tayo," sabi ko. Doble ang oras na inabot namin sa pagbaba, pero ni minsan ay hindi nagreklamo si Paulo. Sa tuwing hihinto kami, tinitingnan niya ang kalagayan ko. "Masakit pa ba? Gusto mo ng tubig?" Dahil sa kanyang pag-aalala, lalo akong nakonsensya. "Malapit na tayo. Kaunting tiis na lang," sabi ni Paolo. Tumango ako. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang balikat, ngunit tiniyak niyang ligtas akong makababa. Sa pinakamatatarik na bahagi, muntik na rin siyang madulas, ngunit ginawa niya ang lahat para hindi ako mabitawan. Pagdating namin sa parking lot, nagulat ako sa itsura ni Paulo. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha, maputla, at nanginginig ang mga binti.
Dumikit na ang damit niya sa katawan dahil sa pawis, at may mga paltos na ang kanyang kamay dahil sa pag-alalay sa akin. Paolo, okay ka lang ba talaga? May paltos ka na sa kamay. Sorry talaga, nag-aalala kong tanong. Ngumiti siya ng pagod at sinabi, okay lang, baliwala to. Ang mahalaga, ligtas ka. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Sa sandaling iyon, naalala ko ang aking ama na kahit naka-wheelchair ay pilit akong pinoprotektahan. Naramdaman ko kay Paolo ang parehong dedikasyon at responsibilidad. Bigla, ang estrangherong ito ay naging napaka-espesyal sa akin. May nagbabago sa loob ng puso ko. Maingat akong isinakay ni Paolo sa kanyang kotse at dinala sa pinakamalapit na emergency room. Iniwan namin ang kotse ko sa parking lot at ginamit ang rental car niya. Habang papunta sa ospital, hawak niya ang aking kamay at paulit-ulit na sinasabing, magiging okay ka lang, malapit na tayo. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay sa akin ng malaking kapanatagan. Habang nagmamaneho, patuloy niyang tinitingnan ang kalagayan ko at doon ko naramdaman kung gaano siya karesponsableng tao. Mabuti na lang, hindi malala ang pinsala. Natapilok lang at bahagyang na-strain ang litid, walang bali. Sabi ng doktor, ilang araw na pahinga, cold compress at bandage lang ang kailangan. Mabuti na lang at hindi bali, sabi ng doktor, at nakahinga ako ng maluwag. Paglabas ko, naghihintay si Paolo sa waiting room. Nakayuko siya sa upuan, ngunit nang makita niya ako, bigla siyang tumayo at nakahinga ng maluwag. Salamat naman at hindi malala. Nag-alala talaga ako. May tapat na pag-aalala sa kanyang mga mata. Yumuko ako dahil sa hiya. Kasalanan ko. Masyado akong nagmayabang. Napagod ka patuloy. Nagkapaltos ka pa. Sorry talaga. Ngumiti si Paulo at marahang hinaplos ang aking buhok. Ano ka ba? Nangyayari, yan kahit kanino. Sa bundok, laging may hindi inaasahang nangyayari. Ang mahalaga, hindi ka napuruhan. Dahil sa kanyang mga salita, halos maiyak ako. Kahapon lang kami nagkakilala. Bakit ganito niya ako alagaan? Pagkatapos ng ospital, dinala ako ni Paulo sa isang restaurant sa Banff. Siguradong gutom ka na. Kumain muna tayo habang nagpapahinga. Kailangan nating magkarga ng lakas. Inirekomenda niya ang mga mainit na pagkain. At nang dumating ang order namin, kumuha pa siya ng sabaw at hinipan ito para sa akin. Ingat ka, mainit. Ang kanyang pagiging maalaga ay nagpainit ng aking puso. Tila matagal na kaming magkakilala. Palagi ko kasing inaakyat ang mga bundok na ito nang walang kahirap-hirap. Dito ako lumaki, eh. Pero dahil sa nangyari, nahiya ako sa sarili ko. Dapat laging may respeto sa bundok, pero naging pabaya ako. Umiling si Paulo at sinabi, okay lang yan. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, may kasama ka. Kung mag-isa ka, baka mas delikado. Mabuti na lang nandito ako. Dahil sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magkuwento pa. Ikinuwento ko ang mga alaala namin ni Papa, ang masasayang panahon ng camping at hiking, at ang trahedya noong high school. Naaksidente si Papa sa oil sands sa Fort McMurray. Nahulog siya dahil sa pinsala sa gulugod, naka-wheelchair na siya. Mula noon, nagbago ang lahat. Tahimik na nakinig si Paulo. Hindi siya sumingit o nagbigay ng mga salitang pampalubag-loob. Nakikinig lang siya nang may tapat na pakikiramay sa kanyang mga mata. Nagpatuloy ako pero hindi sumuko si Papa. Gumawa siya ng sarili niyang kagamitan para makasama pa rin ako sa hiking. Kahit naka-wheelchair, tinuturuan pa rin niya ako tungkol sa kalikasan. Tinuruan niya ako kung paano hindi sumuko. Pagkatapos kong magsalita, maingat na nagsalita si Paulo. Napakagaling ng tatay mo. Kahit sa ganoong sitwasyon, ginawa niya ang lahat para sa anak niya. Iyan ang tunay na pagmamahal ng isang ama. Halos maiyak ako sa sinabi niya. Kanina, habang tinutulungan mo ako, naalala ko si Papa, ang dedikasyon niya para sa akin kahit nahihirapan na siya. Responsibilidad, dedikasyon, at katatagan na hindi sumusuko. Tumingin si Paulo sa labas sandali at sinabi, Christine, hindi ako espesyal na tao.
Ginawa ko lang ang tama. Natural lang na tulungan ang isang taong nasaktan. Pero masaya ako na ganyan ang naramdaman mo. Sa totoo lang, may espesyal din akong nararamdaman para sa'yo. Dahil sa kanyang pag-amin, bumilis ang tibok ng puso ko. Ang kanyang pagiging mapagkumbaba ay lalong umantig sa akin. 2 araw pa lang kaming magkakilala, pero mas malalim na ang koneksyon at tiwala na naramdaman ko kaysa sa sinumang nakilala ko. Marami akong nakilalang lalaki sa Canada, pero walang sinuman ang nagparamdam sa akin ng ganitong kapanatagan tulad ni Paulo. Pagkatapos kumain, nag-alok si Paulo. Gusto mo bang lumipat tayo para mag-usap pa? May alam akong magandang bar, masyado pang maaga para umuwi. Tumango ako at lumipat kami sa isang maaliwalas na bar sa Banff. Sa bar, habang umiinom ng beer, mas lumalim ang aming pag-uusap. Ikinuwento ni Paulo ang buhay niya sa Pilipinas at kung bakit siya naglakbay sa Rockies. Gusto kong subukan ang mga limitasyon ko. Sa trabaho ko sa kumpanya, parang may nakakulong sa loob ko. Kaya nagbakasyon ako ng 1 buwan para pumunta rito. Habang nag-iisa sa Rockies, mas nakilala ko ang sarili ko at nakilala kita. Habang nakikinig sa kanya, inamin ko rin ang nararamdaman ko. Paulo, sa totoo lang, naguguluhan ang puso ko ngayon. 2 araw pa lang tayo. Pero may nararamdaman akong hindi ko pa naramdaman dati. Ano kaya ito? Pasasalamat lang ba? O iba na? Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang baso. Tinitigan ako ni Paulo sandali at sumagot. Ganoon din ako, Christine. Mula nang una kitang makita sa bundok, nagustuhan na kita. Nahalina ako sa iyong kumpiyansa, natural na ngiti, at katatagan. Alam kong masyadong mabilis, pero gusto kong maging tapat sa nararamdaman ko. May espesyal akong nararamdaman para sa'yo. Noong gabing iyon, nagkaintindihan kami. Isang hindi inaasahang pagkikita na marahil ay tadhana. Paglabas namin ng bar, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at hindi ko ito binitawan. Tila pinagpapala kami ng mga bituin sa langit. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, seryoso kaming nag-usap. Halos hindi ako nakatulog at gusto kong siguraduhin na hindi lang bugso ng damdamin ang pag-amin namin kagabi. Ganoon din yata ang iniisip ni Paulo. Paulo, natatandaan mo ba ang sinabi ko kagabi? Seryoso ako. Gusto kitang makasama. Alam kong mabilis, pero iyon ang sabi ng puso ko. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay at sinabi, Ako rin, Christine, gusto kitang makasama. Pero may kailangan akong sabihin. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Nandoon ang trabaho at pamilya ko. Bakasyon lang ito. 2 linggo mula ngayon, babalik na ako. Natigilan ako. Pilipinas. Napakalayong lugar para sa akin. Pero ayaw ko ring mahiwalay kay Paulo. Nagpasya ako. Kung ganoon, sasama ako sa Pilipinas. Kasama ka. Nagulat si Paulo. Christine, seryoso ka? Ibang-iba ang Pilipinas sa Canada. Iba ang kultura, wika, pagkain, at klima. Hindi ito madaling desisyon. Tumango ako. Alam ko. Pero kung kasama ko ang isang taong tulad mo, na puno ng dedikasyon, kahit saan kaya kong pumunta, naniniwala akong magiging sandigan kita, tulad ni Papa. At hindi ako takot sa mga bagong hamon. Taga-Rockies ako, di ba? Dahil sa sinabi ko, niyakap ako ni Paulo. Salamat, Christine. Hinding-hindi kita bibiguin. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka sa Pilipinas. Noong weekend na iyon, nagpasya kaming bisitahin ang aking mga magulang habang papunta sa Canmore. Kinabahan ako. Paano kaya nila tatanggapin si Paulo? Papayag kaya si Papa na lumipat ako sa malayong bansa? Mas nag-aalala ako kay Mama, na medyo overprotective. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay at sinabi, Magiging okay ang lahat. Gagawin ko ang best ko. Ipapakita ko sa kanila ang aking sinseridad. Pagdating namin sa bahay, masaya kaming sinalubong ni Mama. Christine, may kasama kang kaibigan. Tuloy kayo. Medyo nagulat si Mama nang makita si Paulo, pero ngumiti rin agad. Sa sala, nandoon si Papa, naka-wheelchair. Tinitigan niya si Paulo nang may matalas na tingin. Ipinakilala ko si Paulo. Pa, Ma,
Si Paulo Reyes po. Galing siya sa Pilipinas. At nakilala ko po ang isang napaka-espesyal na tao. Magalang na yumuko si Paulo. Magandang araw po. Ako po si Paulo Reyes. Isang karangalan po na makilala si Christine at makaharap kayo. Nagustuhan ni Mama ang kanyang pagiging magalang, pero seryoso pa rin ang mukha ni Papa. Matagal niyang tinitigan si Paulo bago inilahad ang kanyang kamay. Mahigpit na hinawakan ni Paulo ang kamay ni Papa at seryosong nagtanong si Papa. Paulo, mahal mo ba talaga si Christine? Mahirap intindihin na bigla ka na lang darating at dadalhin ang anak namin sa Pilipinas. May pag-iingat sa boses ni Papa. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Paulo. Opo, mahal ko po siya. Ngayon lang po ako nakakilala ng ganito ka-espesyal na tao. Sa maikling panahon, binago niya ang buhay ko. Binigyan niya ako ng bagong kahulugan. Tumango si Papa at sinabi, hindi ko na kayang itulak ang wheelchair ng anak ko, pero kaya mo bang maging matatag na mga paa para sa kanya? Kaya mo bang protektahan ang anak namin sa malayong lugar? Mas lalong yumuko si Paulo at nangako. Opo, ako po ang magiging sandigan ni Christine. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Kung paano niyo po pinalaki si Christine, ganoon ko rin po siyang pahahalagahan. May luha sa mga mata ni Papa at hindi ko na rin napigilan ang aking mga luha. Noong una, nag-alala si Mama sa pagpunta ko sa Pilipinas, ngunit unti-unti siyang napanatag dahil sa kaseryosohan at mga plano ni Paulo. Detalyado niyang ipinaliwanag ang mga plano niya para sa aming buhay sa Pilipinas at kung paano niya ako tutulungan na mag-adjust. Tutulungan ko po si Christine na matuto ng Tagalog at ang pamilya ko po ay handang-handa na siyang tanggapin. Inaasahan na rin po ng nanay ko na makilala siya. Kung kailangan, susuportahan ko po siya kung gusto niyang mag-masters. Habang naghahapunan, mas nakilala ng aking pamilya si Paolo. Ikinuwento ni Papa ang aking kabataan at seryosong nakinig si Paolo. Mula pagkabata, matapang na si Christine. Walang kinatatakutan, pero malambing din siya. Tumango si Paolo at sumagot, nakita ko po iyon mismo. Kahit nasaktan siya sa bundok, pilit niyang tiniis. Pagkatapos kumain, hinawakan ni Papa ang aking kamay. Tandaan mo, kahit nasaan ka, laging nandito si Papa para sa'yo. Umiiyak kong niyakap si Papa. Huwag po kayong mag-alala pa, magiging masaya po ako. At tatawag po ako palagi. At sa basbas ng aking mga magulang, sinimulan kong ihanda ang aking pag-alis. Iniwan ko ang lahat sa Canada, dala lang ang tiwala sa isang lalaki. Nakakatakot, pero kasabay nito ay ang pananabik. Pakiramdam ko, kasama si Paulo, kahit saan kaya kong pumunta. Sa mga sumunod na linggo, sinikap kong maglaan ng mas maraming oras sa aking mga magulang. Naghiking kami sa isang patag na trail sa Canmore. Si Paulo ang nagtutulak sa wheelchair ni Papa habang naglalakad ako sa tabi nila. Nagbigay si Papa ng mga payo kay Paulo. Paolo, matatag si Christine, pero minsan malungkutin yan. Kapag nalulungkot siya sa Pilipinas, samahan mo siya. At mayabang yan, hindi niya sasabihin kapag nahihirapan na siya. Pakiramdaman mo. Seryosong sumagot si Paulo. Opo, tatandaan ko po. Lagi po akong nasa tabi niya. Napangiti si Papa at naantig ako sa nakikita ko. Ipinabaon sa akin ni Mama ang mga gamit na kakailanganin ko sa Pilipinas habang umiiyak. Christine, nag-aalala si Mama, pero masaya rin ako na natagpuan mo na ang pag-ibig. Maging masaya ka. At kung mahirap, laging bukas ang bahay na ito para sa'yo. Niyakap ko si Mama at nangako. Tatawag po ako palagi, Ma. Huwag po kayong mag-alala at ipapakita ko sa inyo na masaya ako. Binigyan ako ni Mama ng isang maliit na kahon. Mga litrato ninyo ni Papa noong bata ka. Dalhin mo sa Pilipinas at tingnan mo paminsan-minsan. Magbibigay yan sa'yo ng lakas kapag nalulungkot ka. Puno ito ng mga litrato namin ni Papa habang nagka-camping, nag-iiski, at masayang-masaya. Gabi bago ang aking pag-alis, nagkaroon kami ng paalam na hapunan. Si Papa mismo ang tumawag sa akin para sa isang pribadong sandali. Hinawakan niya ang aking kamay. Christine, proud si Papa sa'yo. Matapos ang aksidente,
naramdaman kong wala na akong silbi, pero dahil sa'yo, nagkaroon ulit ako ng lakas. Ang kaligayahan mo ang pinakamalaking hiling ni Papa. Umiiyak akong sumagot, Pa, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging ganito katatag. Kayo po ang nagturo sa akin na huwag sumuko. Hindi ko po iyon kakalimutan. At mabuting tao po talaga si Paulo. Responsable at dedicated, tulad ninyo. Umiyak si Papa at niyakap ako. Mahal kita, Christine. Huwag mong kalimutan na laging nandito si Papa. Tumawag ka kapag kailangan mo ako. Kinabukasan, habang papunta sa airport, mahigpit na hinawakan ni Paolo ang aking kamay. Kinakabahan ka? Pero nandito ako. Sabay nating simulan ang lahat. Magiging masaya ka sa Pilipinas. Tumingin ako sa labas. Unti-unting lumalayo ang Rockies. Nakakatakot, pero puno rin ng pag-asa. Sa airport, hindi ko napigilan ang luha habang niyayakap ang aking mga magulang. Si Papa, mula sa kanyang wheelchair, ay kumakaway. Kumaway din ako at nangako sa aking sarili, Pa, Ma, magiging masaya po ako. Magiging anak ninyo na maipagmamalaki ninyo. At babalik po ako. Iniwan ko ang lahat sa Canada, dala lang ang pag-ibig, at sumakay sa eroplano papuntang Pilipinas. Pagkatapos ng mahigit 10 oras na biyahe, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, Enero noon. Paglabas ko ng airport, sinalubong ako ng mainit na hangin, pero kumpiyansa ako. 35 degrees? Sa Canada, parang mainit na summer lang yan. Inalok ako ni Paulo ng payong, pero umiling ako. Paulo, nakalimutan mo na ba? 40 degrees nga kinaya ko. Baliwala to. Ang kondo ni Paulo ay nasa gitna ng Maynila. Maliit pero maaliwalas. Kinabukasan, gusto kong mamasyal. Paulo, labas tayo. Gusto kong makita ang Pilipinas. Pwede ba tayong pumunta sa Intramuros o sa mall? Nag-aalalang sumagot si Paulo. Christine, sobrang init ngayon. Ang heat index daw ay aabot ng 40 degrees. Mas mabuting magsuot ka ng magaan. Ngumiti ako. Paolo, kilala mo ba ako? Taga-Canada ako. Ang 40 degrees ay parang mainit na summer lang. Huwag kang mag-alala. Umiling si Paolo pero hindi na ako pinilit. Sige, pero dadalhin ko itong payong at tubig para sigurado. Lumabas ako suot ang karaniwan kong damit maong at manipis na long sleeves. Sa una, okay lang, sabi ko na nga ba. OA lang si Paulo, naisip ko. Ngunit pagdating namin sa pangunahing kalsada, doon ko nalaman na mali ako. Ang init na bumabalot sa pagitan ng mga gusali ay hindi katulad ng anumang init na naranasan ko. Ang init sa Canada ay tuyo at kaaya-aya. Mas mataas man ang temperatura, pero kaya itong tiisin, ngunit ang init sa Pilipinas ay iba. Ang maalinsangang hangin ay dumidikit sa balat at tila tumatagos hanggang buto. Ang sikat ng araw ay parang kutsilyong tumutusok sa balat. Wala pang 10 minuto, pakiramdam ko ay luto na ako. Namumula ang mukha ko, nahihilo, at nahihirapang huminga. Sinubukan kong sumilong sa isang waiting shed, pero walang epekto. Ibang klase tong init. Hindi temperatura ang problema, kundi ang alinsangan, inamin ko sa sarili. Wala pang 30 minuto, tumakbo na ako pabalik sa kondo. Pagpasok ko, sinalubong ako ng malamig na hangin ng aircon. Napaupo ako sa sofa, namumutla at basang-basa ng pawis. Sa salamin, nakita kong maputla ang mukha ko at ang ilong at pisngi ko ay namumula. Nahihilo ako at parang masusuka. Nagulat si Paulo. Christine, anong nangyari? Mukha kang na heat stroke. Mabilis siyang kumuha ng malamig na tubig at pinainom ako. Dahan-dahan lang, kailangan mong mag-hydrate. Nahiya akong ngumiti. Sorry, Paulo. Nagmayabang ako. Iba pala talaga ang init sa Pilipinas. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kailangan ng payong at laging may dalang tubig. Ngumiti si Paulo at nagtimpla ng malamig na juice. Okay lang yan. Ganyan talaga sa simula. Ang init dito ay iba dahil sa humidity. Ang 35 degrees dito ay hindi katulad ng 35 degrees sa Canada.
Habang nagpapalamig ako, may kinuha si Paulo. Isang dekalidad na insulated water flask at isang matibay na payong. Regalo ko sa'yo. Mula ngayon, ito ang lagi mong dala. Naantig ako. Salamat, Paolo. Mula noon, natuto na ako. Natutunan ko ang tungkol sa mga damit na gawa sa preskong tela tulad ng pinya o rami at ang kahalagahan ng pag-iwas sa sikat ng araw sa katanghalian. Isang araw, habang naglalakad kami sa Bonifacio High Street, nasabi ko, ang galing ng mga Pilipino. Hindi nila nilalabanan ang init, kundi natututo silang mabuhay kasama nito. Ngumiti si Paulo. Ang Pilipinas ay may dalawang panahon lang, kaya sanay na kami. Marami kaming paraan para magpalamig. Sa karanasan kong iyon, natutunan kong hindi lang numero ang batayan ng klima at bawat bansa ay may sariling karunungan. At dahil sa pag-aalaga ni Paulo, mabilis akong naka-adjust. Ngayon, 1 taon na ako sa Pilipinas. Noong una, lahat ay bago at mahirap, pero ngayon, para na itong pangalawang tahanan. Pagdating ko, seryoso kong pinag-isipan ang aking hinaharap. Nag-major ako sa sports rehabilitation at sa Pilipinas ko natagpuan ang tiyak na layunin. Nagpasya akong mag-masters dito. Buong suporta si Paulo. Mula sa pag-aaral ng Tagalog hanggang sa pag-apply sa universidad. Mahirap ang Tagalog pero araw-araw kaming nag-practice. Pagkatapos ng ilang buwan, nag-apply ako sa master's program sa sports science sa isang kilalang universidad sa Maynila. Sa aking research proposal, isinulat ko ang kuwento ni Papa. Lumaki akong nakikita ang aking ama na may kapansanan at nasaksihan ko kung paano nakakatulong ang sports sa rehabilitasyon. Gusto kong pag-aralan ang mga makabagong teknolohiya sa Pilipinas para makatulong sa mas maraming tao. Laking tuwa ko nang matanggap ako. Tumawag kami agad sa aking mga magulang. Umiiyak si Papa sa kabilang linya. Christine, sobrang proud ako sa'yo. Tama pala ang desisyon mong pumunta diyan. Kasalukuyan, nag-aaral ako ng masters. Mahirap, pero masaya. Ang teknolohiya sa rehabilitasyon dito ay napakaabante mga robotic equipment, VR programs. Isang beses, sa isang klase tungkol sa spinal cord injury, naalala ko si Papa at lalo akong nagsipag. Mababait ang mga propesor at kaklase ko. Tinutulungan nila ako sa aking pag-aaral ng wika at isinasama sa kanilang mga lakad. Christine, ang galing mo ng magtagalog, sabi ng isang kaklase. Ang relasyon namin ni Paulo ay lalo ring lumalim. Inaakyat namin ang mga bundok ng Pilipinas, Mount Pulag, Mount Makulot. Iba ang ganda nila sa Rockies. Christine, mukhang hindi ko na kailangang magpaturo sa iyo umakyat ng bundok biro ni Paulo. Ilang buwan na ang nakalipas, nag-propose si Paulo. Sa tuktok ng isang bundok sa Batangas, habang pinapanood ang paglubog ng araw, lumuhod siya at inilabas ang isang singsing. Umiiyak akong tumango. Oo, Paulo. Gusto kong makasama ka habang buhay. Binago mo ang buhay ko. Sa darating na Mayo, ikakasal na kami dito sa Pilipinas. Darating ang aking mga magulang at nasasabik akong ipakita sa kanila ang aking suot na Filipiniana. Pumili ako ng isang magandang bestida na may burda. Nang isukat ko ito, lalo akong humanga sa kultura ng Pilipinas. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko nang makita ang litrato, para kang isang Pilipinang prinsesa. Anak, sabi ni Mama, nangako si Papa na darating siya. Mahirap man ang mahabang biyahe para sa kanya, gusto niyang masaksihan ang kasal ko. Christine, hindi man kita maihahatid sa altar habang naglalakad, pero darating ako kahit naka-wheelchair. Hindi ko pwedeng palampasin yan. Umiyak ako sa sinabi ni Papa. Inihahanda namin ni Paulo ang lahat para sa kanyang pagdating. Mula sa airport pickup hanggang sa accessibility ng venue. Tuwang-tuwa rin ang mga magulang ni Paulo na makikilala na nila ang aking pamilya. Sa pagbabalik tanaw, ang isang salitang narinig ko sa cafe sa Banff ang nagbago ng lahat. Kung hindi ako umakyat ng bundok noon, hindi ko makikilala si Paulo at wala ang kaligayahang ito. Ang tadhana ay mahiwaga. Natutunan ko kung paanong ang isang maliit na desisyon ay maaaring magbago ng buong buhay mo. Sa Pilipinas, nagkaroon ako ng bagong pamilya, bagong pangarap, at higit sa lahat, ang taong mahal ko. Patuloy kaming mamumuhay ng masaya ni Paulo,
dito sa Pilipinas o saan man sa mundo. Mamumuhay ako ng may katatagan at pagmamahal, tulad ng itinuro ni Papa. At balang araw, babalik kami sa Canada para ipakita sa aking mga magulang ang masaya kong buhay dito. May inihahanda rin akong espesyal na regalo para kay Papa ang mga bagong kaalaman ko sa rehabilitasyon na natutunan ko rito. Ang Pilipinas ay isang mainit na bansa, hindi lang sa panahon, kundi sa puso ng mga tao. At dito nakasalalay ang aking kinabukasan. Kumusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at iset ang notification para sa mas marami pang kuwento. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng membership at hyper button para maibahagi natin ang mga kuwentong ito sa mas maraming tao. Salamat sa panonood.